Hello, what's up mga kaparambay? It's Doc Bench once again, ang inyong farm service, and today nagbabalik tayo sa ganitong mga ikling video. Okay, so meron tayong katanungan dito guys galing sa ating isang masugid na subscriber. Natatangi kasi tatatlo pa lang tong subscriber natin guys sa ah, Facebook page natin. So isa doon dito si Jansen Arrogancia. So shout out sa iyo Sir Jansen. Dahil pasok ka sa top 3, only top 3. Ito, sagutin natin ang katanungan mo. Okay, sabi niya, Dok, tanong lang po, namatayin ako ng inahin kanina lang. 5 days na lang aanak na siya. Hapong-hapo siya. Tapos, bigla na lang namutla. Pinabaak or pinabiyak ko tiyan. 33 ang biik. Buo lahat. Ano kayang dahilan, Dok? Unang anakan pa lang niya. So, supposedly guys, manganganak siya dapat ng 33. Unang panganganak pa lang. Ang ganda sana. Okay, so ano nang nangyari? So, sabi niya, hapong-hapo. Ngayon tinanong ko siya guys kung anong itsura nung lungs kasi pinabiyak niya. So, sabi niya normal naman daw yung itsura nung lungs kasi unang papasok sa isip natin kapag hinahapo baka may tama yung baga niya, hindi kayang sustentuhan yung oxygen requirement ng katawan kaya mabilis siyang mapagod. Okay, so normal nga daw. Ngayon itong problemang ito guys, hindi ko sinasabi na ito yun eksaktong definite na ito yung sakit na meron yung ano ni sir, baka meron pang iba. Pero maaaring ma-relate natin to dun sa sakit na osteomalacia or yung tinatawag natin commonly as Downer-Saw syndrome na ang pinakadahilan niya ay yung pag-deplete ng tatlong mineral sa katawan niya. Ito yung phosphorus, vitamin D at calcium. Okay, so buto ang maiisip natin na pinaka main deposition nitong mga minerals na ito. Hindi sa makatayo kasi mahina nga yung mga buto niya. Okay, so doon din sa dahilan kung bakit hinahapo siya kasi guys, yung puso kahit puso nating mga tao, isa sa main na pangangailangan yan para mag-function ay calcium. Okay, so kung mababa ang calcium level sa katawan mo, isang maapektuhan dyan yung pumping ng heart muscle. Kapag ka bumaba or humina yung function ng puso niya, so ang mangyayari, yung distribution ng oxygen sa katawan ay bababa din. Okay, so ito yung dahilan kung bakit ang bilis niyang mapagod. Kunting galaw-galaw lang, pagod na. Okay, ganyan din yung nangyayari sa yung mga tao na may sakit sa puso. Kung mapapansin nyo, kunting galaw-galaw lang, hinahapo na kasi wala na, mahina na yung puso nila, hindi na kaya mag-distribute ng oxygen sa katawan. So nagkakaroon na ng hypoxia or yung pagbaba ng oxygen concentration sa katawan ng tao, pati sa hayop din. So pareho lang yan guys. Okay? So i-relate din natin ito dun sa case ng hypocalcemia. Okay, na after manganak, nagkakaroon sila ng hypocalcemia. Ito yung dahil sa yung production ng gatas. Kailangan mataas ang calcium din kasi mataas din yung pangangailangan ng mga piglets. Ngayon, kapag mababa nga ang calcium sa katawan ng baboy natin, tapos yung pangangailangan ng mga piglets hindi masustentuhan, bumabagsak din yung katawan ng baboy. Pero nakakatayo siya. Okay? Yun nga lang, minsan hindi siya makapag-produce ng gatas na maayos. Ayun, bumabagsak din yung inahin natin. Dito sa case ni Sir, iba to. Mas malala kung tutuusin. So, common siyang nakikita dun sa mga before mga anak na baboy. Kasi dun, hindi lang yung katawan ng inahin na kailangan ng calcium, pati na rin yung phosphorus at vitamin D, pati yung mga piglets na nade-develop sa loob ng katawan niya. Okay, so habang lumalaki sila sa loob, tumataas din yung requirements noon. So, kaya magtataka tayo kung kailan malapit na sa mga anak, doon naman babagsak. Okay? So, sa ganitong case, ang titingnan natin dito guys, kung paano magkakaroon or intake sila nitong tatlong ito. So, vitamin D, phosphorus, at calcium. So, dapat yung feeds natin, tama yung composition niya ng phosphorus at calcium. Yung vitamin D makukuha na nila sa sa feeds din. Okay?
So kung hindi ka sigurado sa feeds, ibilad mo sa araw. 30 minutes a day. Kung sa tao nga, 30 minutes lang kailangan mo sa isang araw para makagain ka ng vitamin D. Ang purpose ng vitamin D guys, siya yung nagde-deposit ng calcium sa buto. Okay, so kung walang vitamin D pero may calcium, wala din effect yon. Kasi dapat may vitamin D ka para yung pangailangan ng buto mo masustentuhan. Kasi siya yung nagtatransport ng papunta. Yung deposition process, siya ang responsible doon. Yung vitamin D. Okay? So yan yung konting kaalaman natin ngayon dyan guys. Okay? Bye-bye. Thank you for watching.